Ako nga po pala si Rema Joy Gornes, isang missionary. Ibabahagi ko ang salita ng Diyos sa iyo na libre dahil libre ko rin po itong natanggap. Noong una po, ang tao at ang Diyos ay may personal at spiritual na pag-ibig at sa isa't isa. Sila po ay nag-iibigan. Ngunit ang pag-iibigan na ito ay hindi nagtagal dahil ang tao ay nagkasala. Ang kasalanan ngayon ang nagpahiwalay sa tao at sa Diyos. At sinabi sa kanyang salita sa Romans 3:23 na ang lahat ay nagkasala. At ano ngayon ang kabayaran ng kasalanan? Dahil sinabi sa Romans 6:23 na ang kasalanan ay may kabayaran at ito yung kamatayan. May dalawang uri ng kamatayan. Ito yung spiritual na kamatayan at physical na kamatayan. Ang spiritual na kamatayan, ito yung kondisyon ng tao na kahit siya ay buhay, ngunit wala siyang relasyon sa Diyos, siya ay spiritually dead. At ang pangalawa naman ay physical na kamatayan. Ito yung mamamatay ang tao dahil siya ay nagkasakit, o kaya siya ay naaksidente, o dahil na rin sa katandaan. Yan ay physical na kamatayan. Napakasaklap ang kalagayan ng tao kung mamamatay siya na hindi na ibalik ang relasyon niya sa Diyos. Dahil siya ay huhukuman ayon sa salita ng Diyos, Hebrews 9:27. Na isang beses lamang mamamatay ang tao, pagkatapos siya ay huhukuman. Sino ang hahatulan? Saan ang hatol? Sinabi sa Pahayag, Kabanata 21 at talata 8, pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asopre. Ito ang siyang pangalawang kamatayan. Ayaw ng tao na maibubulid o hahatulan sa impyerno, kaya gumawa siya ng sariling kaparaanan. Una, mabuting gawa. Pangalawa, mabuting asal. Pangatlo, edukasyon. Pang-apat, relihiyon. Itong lahat ay hindi naman mali. Ngunit hindi ito sapat para maibalik ang relasyon ng tao sa Diyos. Dahil sinabi sa kanyang salita sa Ephesians 2:8-9 na grasya lamang ng Diyos na tayo ay naligtas. Hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa. Kung titingnan po natin, hopeless po ang kalagayan ng tao. Kaya ang Diyos na mismo ang gumawa ng kaparaanan para maibalik ang relasyon ng tao sa Diyos. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa tao, binigay niya ang kanyang bugtong anak na si Jesus. Sinabi iyon sa John 3:16. At kung sino man ang maniniwala sa kanya ay may buhay na walang hanggan. Ngayon, ano ang ating paniniwalaan patungkol kay Jesus? Una, siya ay anak ng Diyos. At sinabi iyon sa Mark 1:1. At pangalawa naman, siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Sinabi sa 1 Peter 3:18. Now, si Jesus na walang kasalanan para sa atin na mga makasalanan. Inako po niya lahat yung ating mga kasalanan. Tinubos po niya tayo. Ano po yung ibig sabihin ng pinatay siya sa laman? Ibig sabihin po, si Jesus ay nagkatawang tao, siya ay napako sa cross, tinanggap niya yung lahat ng pasakit, yung palo, lahat ng pangungutsya, para maibalik tayo sa Diyos. At ang kanyang dugo na dumaloy doon sa cross, yun ang nagpapatunay na tayo ay pinatawad na ng Diyos. At ano din po ang ibig sabihin ng He is alive in the Spirit? Yun po nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. At
klaro yon sa kanyang salita sa 1 Corinthians 15:3-4 na si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay sa pangatlong araw. Ginawa na ng Diyos lahat. Ano ngayon ang ating parte? O ano ngayon ang ating gagawin? So sabi sa kanyang salita sa John 5:24, kung tayo o ang tao ay nakinig at nananalig, meron po siyang pangako. Ito yung buhay na walang hanggan. So ito yung solusyon ng tao dahil siya ay spiritually dead, no? Ang kanyang kondisyon ay papunta talaga sa kamatayan. Ngunit siya ay nanalig at nakinig, siya ay may buhay na walang hanggan. Pangalawa, hindi na siya hahatulan. Ito yung solusyon ng tao sapagkat siya talaga ay hahatulan dahil siya ay nagkasala. Pangatlo ay inilipat mula sa kamatayan patungo sa buhay. So kamatayan sana ang ending ng tao, pero hindi na. Inilipat siya ng Diyos mula sa kamatayan patungo sa buhay. So I believe na nakinig ka ngayon. So pag-uusapan natin, ano yung maniniwala o nananalig? Ano yung paniniwalaan natin kay Jesus? Siya ay anak ng Diyos, siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, at siya ay nabuhay muli. Ngayon, ano ang iyong tugon dito? So kailangan po ng iyong tugon. So, sabi niya doon sa Revelation 3:20, "Here I am, stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me." So, nag-aanyaya po ang Panginoon ng relasyon. Ngayon, naniniwala ka ba kay Jesus? O willing ka bang tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Praise God! Ngayon, kailangan ito, ang paniniwala ay kailangang may ebidensya. So, makikita ito sa Romans 10:9-10 na sinabi niya doon, kung na ipapahayag mo sa iyong labi na si Jesus ay Panginoon at maniniwala ka ng buong puso, ikaw ay maliligtas. So, 2 hakbang po yung gagawin mo para makikita talaga ng Diyos yung evidence na talagang ikaw ay naniwala sa Kanya. At ngayon, ano naman ang hakbang na iyong gagawin? Ito ay sa pamamagitan ng pagpapanalangin. So, gagabayan kita sa isang panalangin. Ang laman nito ay, una, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Pangalawa, ay magsisisi ka sa iyong mga kasalanan. Pangatlo, ay maniniwala ka kay Jesus na siya ay Diyos, siya ay namatay para sa iyong mga kasalanan, siya ay nabuhay muli sa pangatlong araw. At tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Marunong ka bang manalangin o ililid kita sa prayer? Sige, ililid kita sa prayer. Ama naming makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat na at narinig ko ang iyong mga salita. Salamat that ako ay minahal mo, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Naniniwala po ako kay Jesus na anak ng Diyos. Siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay sa pangatlong araw. Tinatanggap ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo po ako na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung totoong tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, sinabi niya sa kanyang salita sa John 1:12, kung sino yung tumanggap at naniwala sa Kanya ay may karapatang maging anak ng Diyos. So welcome kapatid, ikaw ay parte na ng family ni God. At kung si Jesus ay tinanggap mo po, sabi niya doon sa 2 Corinthians 5:17, kung sino yung kay Jesus, siya ay bago na. So yung dati mong ginagawa na kasalanan, wala na yon sapagkat
ikaw ay binago na ng Diyos. Maraming salamat sa iyong pakikinig. God bless.